Ang kalungkutan malamay may lunas pa. Walang ay sisikat din sa buhay mo. Paglawan ay iyong matatamo. Tanging sa'yo itong matatagpuan. Tanging sa'yo lang ito maramdaman. Tanging sa'yo lang mayroong alayasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa buhay mo, kabulan ay iyong matatamo. Lord God, muli po kami po nagpapasalamat sa panibagong araw na ito, panibagong linggo na ito, Lord God, na pinagkaloob mo po sa amin. At maraming salamat po sa kalakasan po sa buong linggo, Lord God. Maraming salamat po. Lord God, hinihiling po namin, Lord God, na bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba at kalinawan ng puso at isipan upang mapakinggan at pumasok po sa aming mga kaibuturan ang aming mapapakinggang yung mga banal na salita. Maraming salamat po sa gagamitin mo mong mag-share muli, Lord God, na si Pastora Jazz upang magpaliwanag po ng yung mga dakilang salita. Ito po aming pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat sa special number ni Ate Lily. Dapat gano'n special number na lang pala. Kasi isa lang naman ako. Oo nga, no? Oo, Dapat bakit isa ganito naman kayo? ano? Oo.
Ate Lily, minsan sasayaw na lang ako, hindi ako marunong kumanta. Oo nga, kahit isa-isa Kasama si no? lola mo? Yung sundan na lang na yun, isa, no? Ay, hindi pwede ang TikTok. Asa na lang ni Mira yung TikTok niya. Pwede ka mag-TikTok pero Christian song. Oo, wait. Ayan, sige po, tayo po ay mag-aral. Liwanag ang buwan. Ay, akala ko May tiyon sila, pupunta sila sa dagat. Yan. Hindi te, hindi. Ay, hindi. Ayan, sige na. O, sige na. Buwan. Kaya na lang natin ano to, yung isipin kung anong gagawin. So, sinali ko po yung verse 39 na ating po nabanggit na rin nung nakaraan. So, yung last na nabanggit natin, naniwala yung mga ibang Hudyo, ngunit hindi nila ipinakita sa mga tao dahil ayaw nga nila na sila ay yung parang hindi tanggapin ng mga tao dahil sa kanilang pananampalataya. No? So, ito po ay hindi din tunay na pagkakilala sa Panginoon. Sometimes yun yung nakakahadlang kung bakit hindi po natin nakikilala ng tunay yung Diyos. At sabi ko dito sa 39, hindi na sila makapaniwala sa tulad ng sinabi ni Isaias, pinulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila ay hindi makakita, hindi makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila ay manumbalik sa akin at sila ay pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So nakita po natin dito sa sinabi niya nauna na meron talagang tao na alam na ng Diyos na ang taong yun ay hindi talaga makikinig ng salita ng Diyos. Yung mga binulag at ginawang bingit ng Diyos. At kawawa yung mga ganong klaseng tao kasi ang destinasyon ng taong wala sa Diyos, yung hindi pagkakalooban ng God ng habag, saan pupunta? Sa impyerno. So unfair ba ang Lord na mayroon siyang binubulag at hindi pinaparinig, hindi binibigyan ng pangunawa sa kanyang salita? Hindi kasi, di ba? Bigyan na nagkahataon. Oo. Ang God kasi all-knowing siya. Dito, nakita naman natin lahat sila nakarinig ng salita ng Panginoon, pero dahil sa tigas ng kanilang mga puso, dahil ayaw talaga nilang tanggapin ang salita ng Panginoon, hindi po sila lahat ay nakaunawa at sumunod talaga sa Panginoon. So pag ganun po, hindi matatanggap ng tao yung talagang tinatawag na good news. No? Yung good news po ay yung pinaka-good news ay yung pong ang ating pong buhay na dapat papunta sa impyerno dahil sa Panginoong Jesus na atin pong tinanggap dahil sa in-offer niyang salvation, tayo po ay binigyan ng karapatan sa kalangitan. No? Binigyan po tayo ng salvation. Yun yung good news. Kaya nga pagka pinag-uusapan po yung salita ng Panginoon, tinatawag po itong good news. Kahit sabihin natin, di ba, minsan ay nire-review tayo ng salita ng Panginoon, it's still good news kasi tinutuwid tayo doon sa kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. At kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, ito po ay nagiging good news sa atin dahil nagiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. 42, sabi dito, gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa Kanya, subalit hindi sila nila manaipahayag ito ng dahil sa takot sa Pariseo na baka sila itibalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa sa parangalan ng Diyos. So, inano na po natin yan, no? In-explain na. 44, sabi dito, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo sa Panginoong Jesus? Ang ama. Ang Ama. Ang Ama ang nagsugo sa Kanya. So, hindi lang basta nananalig sa Kanya, kundi sa Ama din. At ang mga Hudyo kasi, nananalig po sila sa Diyos Ama. Pero hindi po nila tinanggap ang Panginoong Jesus, so hindi rin po sila nananalig din sa Ama. Kasi ang mensahe ng Ama, ipapadala niya yung kanyang anak para maging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang una nga niyang binigyan ng mensahe na to, saan po? Sa Israel, di ba? Sa lahat ng mga tao sa mundo, pinili ng
Diyos Ama na ipanganak ang kanyang anak bilang Hudyo. No, yun po ay nakasulat sa propesiya at talagang tinupad sa pamamagitan ng pagkakapanganak ng Panginoong Hesus sa tribe ni Judah, kung paano po ipinangako ng Diyos ang kanya pong Messiah. So kailangan pong tanggapin kasi noon pa man sa Genesis pa lang hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus, ito po ay talagang kwento na ng tinatawag nating, di ba, ang Ama, minamanifest niya, pinakita niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Sa umpisa, hindi po natin nakita ang Panginoong Hesus na kasama natin sa lupa, di ba, na bumaba siya sa lupa after nung si Propeta Malakias na, di ba, at sa panahon ng New Testament, no? At sa kanyang pagbaba dito sa lupa, before pa man nun, nagmanifest na yung kwento, buo na yung kwento tungkol sa pagkasilang ng Panginoong Hesus. So doon sa nagbigay ng kanyang manifestation or nagpakilala na Diyos sa Old Testament, ipinakilala niya na yung kanyang anak na darating. So kung hindi tatanggapin ng tao yun, wala siyang hihintayin na Messiah. Diba? Kung hindi tatanggapin ng isang tao yung Old Testament, hindi siya pwedeng maghintay sa Messiah dahil ang Messiah ay pre-promise na sa Old Testament pa. So kailangan magkadugtong yun, lahat yun magkadugtong. Kaya nga pag sinabi po natin full gospel, ito po ay hindi lang binubuo ng mga Matthew, Mark, Luke, and John, kundi ito po ay buong Biblia. Diba? Ang lahat ng nakasulat mula sa umpisa, sa Genesis hanggang sa Revelation. Sabi po dito, at ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. So, bakit po niya sinasabi ito? Na ang nakakita sa akin, nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Kasi nga, di po ba, ang Panginoon ay, welcome. Ang Panginoon po ay, bakit po sinasabi ng Panginoon Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin? Kasi iisa lamang po sila. Diba? Yung purpose nga ng Ama at ang purpose ng anak ay iisa. Yung kapangyarihan na mayroon ang Ama, nasa anak din. Diba? Yung lahat ng kapangyarihan. Actually, diba, yung Biblia, nagpapahayag po na ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa, kahit sa Matthew 28, ay ipinahayag ng Panginoong Hesus na ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay binigay sa akin. So, siya po yung manifestation, or pag sinabi po nating manifestation, ito po yung pinapakita niya yung itsura ng kung yung Ama hindi naman natin nakita. God is Spirit. Sabi ng Panginoong Jesus, even in the book of John, He is the Spirit and we must worship Him in spirit and in truth. So, ang manifestation nun, ang picture ng Panginoong Jesus ay yung picture ng Ama ay sa pamamagitan din ng Panginoong Jesus. Diba? He is glorious. Kung gaano pinakita ng Panginoong Jesus ang karakter niya dito sa lupa, ganun din po yung ating Ama. Ganun po yung kanyang karakter. Compassionate God, galit sa masamang ginagawa, galit sa ayaw sa salita ng Panginoon. Mabuti ang Diyos, pero makikita po natin na galit siya sa mga kumukontra sa kanya. Diba? Galit po siya sa kumukontra sa kanya. Dahil nga, alam naman din ng Diyos, kung ikaw, Sister Melissa, magbabalita ka na mapanganib yung mangyayari sa iyo sa lugar na yon, at yung tao na yon hindi maniniwala sa iyo, anong mararamdaman mo? Masakit, depressed. Masakit. Depressed ka agad siya. Masasaktan ka. Oo, masasaktan ka, di ba? Kasi alam mo na mapapahamak siya, di ba? Alam mo na mapapahamak siya. So, pag ganon ay hindi magagamit yung pagpapaalala sa kanya. Ganun po ang Lord, although ang God, create po niya tayo, pero binigyan po niya tayo ng pagdedesisyon, ng pagtanggap sa Kanya. Binigyan po niya tayo ng pagdedesisyon na tayo ay piliin natin siya. So doon sa ating pagdedesisyon, pinili po ba natin siya? Kasi yun yung gusto niya, at lagi po natin isipin na hindi po mawawala ang pagiging Diyos ng Diyos kung hindi po natin siya pipiliin. Tayo po ang mawawalan. Tayo po yung mapupunta sa impyerno. So yung manifestation ng anak ay dapat po nating tanggapin na ito po ay full.
kung paano po yung Ama na nasa langit ay pinakita ng Panginoong Hesus ang karakter ng kanyang Ama. So sabi dito, ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Anong klaseng kadiliman ang sinasabi dito, Ate Juliet? Nasaan? Sa masama. Oo, sa mga kasalanan, no? Kasi madalas na nating napag-aaralan yung tungkol sa liwanag at dilim, no? Madami na tayong napag-aaralan tungkol dito. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kikilala sa Kanya, ang lalapit sa Kanya ay hindi na makakaranas ng kadiliman. So ibig sabihin, lahat ng gagawin mo bilang isang tao, hindi lang dahil pakiramdam ko tama ito sa Diyos, kundi pag tayo po ay nagsuko ng buhay natin sa Panginoon at sinusunod natin ang kalooban niya, alam natin na nauunawaan natin kung anong kalooban ng Diyos. Diba? Una-una, ang isang tao na tumanggap sa Panginoong Hesus, ito po ay dinadala mula dun sa kadiliman, mula dun sa kasamaan, mula dun sa walang purpose na buhay, papunta mula dun sa tao na siguradong papunta sa impyerno, kinuha ka dun ng Panginoon at inilagay ka sa liwanag. Yung liwanag, mayroon siyang purpose, mayroon siyang pupuntahan, yung destination mo ay hindi lang basta destination na nakakalungkot, kagaya ng impyerno, kundi ang destination ng isang tao na nanalig sa Panginoon ay maganda, di ba? Kumbaga, lagi po natin sinasabi pagka maganda yung nag-aaral ng mabuti yung mga anak at sinasabi natin may bright future yan. Parang ganon. So ganon po pag isang mananampalataya, mayroon kang patutunguhan, siguradong mayroon kang patutunguhan dahil ang Diyos na nangako ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sabi dito, hindi ako ang humahatol sa taong lumirinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus? Kasi darating ang panahon, siya po yung hahatol sa lahat ng tao. Sa Matthew 24, and even sa libro ng Revelation, sinabi po niya na siya ang hahatol. Pero sinabi niya dito, hindi siya hahatol dun sa mga hindi sumusunod sa kanya. Bakit po niya ito sinabi? Kasi yung pagsabi niya nito, hindi pa time para sa kanya na hatulan ng tao. Pumunta siya sa unang pagkakataon na pumunta siya sa lupa upang maging tagapagligtas nating lahat. Na sino man ang lumapit sa kanya bilang ilaw, sino man ang lumapit na tanggapin siya bilang tagapagligtas ay magkakaroon ng kaligtasan, no, mula doon sa kapahamakan ng impyerno. So, ganun po sinasabi niya, hindi siya pumunta para humatol, hindi sa panahon niya ngayon na yon, kundi darating yung panahon, nakahatulan niya yung tao sa kung ano ang pinili ng tao. Pinili niyang humiwalay sa Diyos, hahatulan niya ng impyerno ang tao. Pero this time, nagpunta siya para maging tagapagligtas. Ibinigay niya yung grasya, na yung habag niya, no, sa mga tao na kahit sino ka man, kahit ano man ang nakaraan mo, tatanggapin kita, mababayaran ko yung kasalanan mo. Kahit anong klaseng kasalanan mayroon ka. Ano po ba, siguro isipin na lang po natin, ano ba yung pinakamalaking kasalanan na nagawa natin sa Panginoon? Kahit yon na minsan naiisip natin sa ating sarili na minsan hindi po natin napapatawad ang ating sarili ba't ko ginawa yun. Pero alam nyo, ang Panginoon, pag nagsisi po tayo, pag bumalik po tayo sa Kanya, lahat yun kasama sa pagpapatawad ng Diyos. Ginagawa po niya tayong perfect sa Kanyang harapan. So, imagine niyo na lang kung anong klaseng kasalanan ba yung nagawa na natin na hindi kapatawad ng Diyos. At yung pwede pa po natin makumit na nawa ay hindi na hindi mo mapapatawad yung sarili mo, di ba? At hindi mo sasabihin na mapapatawad pa kaya ako ng Diyos dito. Pero alam niyo, ang Panginoon ay napakabuti, di ba? Siya po ay nagpapatawad at sa panahon na to, sa panahon hanggang sa panahon natin ngayon, ibinibigay pa rin niya yung habag niya. Kailan po ito magwawakas? Magwawakas po na hindi na po ang Panginoong Hesus ay magiging tagapagligtas. Sa time na siya po ay bumalik sa kanya pong second coming, hindi na po niya ibibigay ang kanyang kaligtasan, kundi siya po ay magiging judge na sa bawat isa. So, nawa ay pinaghahandaan po natin kasi pag natapos po yung buhay natin, halimbawa,
namatay tayo na hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus. Kahit hindi pa bumalik ang Panginoong Jesus, subject na tayo sa judgment ng God. No? Kasi may patay bang nakakagawa? May patay po ba ang nakakagawa pa? Wala na, di ba? Wala na siyang magagawa, mabuti man o masama, wala na. So, kaya nga po, kailangan po natin na tayo po ay magsuko na ng buhay natin habang tayo po binibigyan ng pagkakataon kasi hindi alam ng tao kung kailan mag-i-end yung buhay niya. Diba? Parang yung kababayan natin na namatay, di ba namamasyal lang naman siya, nagpapapicture lang, pero yun na pala yung last day niya. Nakapagpapicture naman siya, ang ganda nga ng kuha niya, di ba? Pero yun na pala yung last na pagkakataon niya na mabuhay. Wala naman siyang plano na mamamatay na siya. Hindi niya yun inisip na hindi na siya makakauwi ng Tel Aviv, hanggang ganun na lang siya. Alam niyo yun, ganun lang ang buhay. Kaya hindi mo po pwedeng ipagyabang na marami ka pang panahon at kaya mo pang ikorek ang buhay mo pagkatapos ng mga ilang taon. Kung kinakausap tayo ng Diyos, ano na tayo, sumunod na tayo, tumalima na tayo sa message ng God. Kasi hindi po lahat ng panahon ay hawak natin. Kaya napakasarap na handa po tayo. Yung kagabi sa aming Bible study, sinabi po ni Pablo na yung isang mananampalataya, hindi na siya magugulat kung dumating man ang Panginoon sa kahit na anong panahon kasi darating siya nang hindi po natin alam kung kailan. Darating siya na hindi mag-a-announce sa mga TV na darating na siya. Darating siya kagaya ng isang magnanakaw at handa ba tayo na humarap sa ating Panginoong Jesus sa pagdating niya. So, sa ating kalagayan ngayon, once again, muni-munihin pa natin, handa po ba tayo na humarap sa ating Panginoon? Diba? Ito po ba ay prina-prioritize natin sa ating buhay? Yung pagharap sa ating Panginoong Jesus. Kasi lahat tayo, kahit ayawan pa natin ng Panginoong Jesus, haharap tayo sa Kanya at tayo po ay magsusulit sa Kanya. Sabi dito, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, maliwanag na may paghatol. Ano pong sinabi niya? Ang lahat ng salitang pinahayag niya, ito yung magiging basihan ng paghatol niya. So, ibig sabihin, narinig niyo yung salita ng Panginoon, binigay niya sa mundong ito kahit doon sa mga taong ayaw duminig. Diba? May mga tao kasing ayaw nilang dinggin ang salita ng Panginoon, pero alam nila. Naniniwala po ba kayo na may tao sa mundo na hindi pa nila talaga alam na may Bible or may mensahe ang Diyos na nakasulat sa Biblia? Diba? Mayroon pa sa mga lugar na liblib at nare-reach out na yun. Yun yung dati 1040 windows, pero ngayon wala nang ganun kadami. Kasi almost everybody nakakarinig na ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, doon po tayo ihahatulan ng Diyos. Kasi lahat na in-offer niya, sinabi na niya, di ba, ito yung mga basic needs ng tao, kailangan mo ng liwanag, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng tubig. In-offer niya yung kanyang sarili para sa lahat ng yun. Sinasabi lang ng Panginoong Jesus, siya yung pinaka-essential. Sa lahat ng pwedeng matanggap ng tao na kailangan niya, siya yung pinakamahalaga sa lahat. At sinabi pa nga ng Panginoon, di ba, sa kanyang salita, na hindi ang tao nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, sabi sa Matthew 4. Hindi siya nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, sa harap ng Panginoon, hindi kukwentahin kung anong klaseng mga pagkain ang nakain mo sa buong buhay mo. Diba? Ang bibilangin sa'yo doon sa salitang binigay sa'yo ng Panginoon, ito ba ay tinanggap mo? Ito ba ay pinakinggan mo? Ito ba ay tinanggap mo ba siya bilang tagapagligtas? Saan po natin malalaman na ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas? Sa pamamagitan lang ng salita ng Lord, di ba? Dito po nakasulat na siya ay tagapagligtas sa salita ng Panginoon. Ito po ay ipinahagiyag niya na ako ang daan, katotohanan, ang buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya rin, ako yung nag-o-offer ng buhay na ganap at kasiyasiyaan. Ano po yung naaalala niyong mga salita ng Panginoon? At
Ate Bel, meron pa bang naaalala Word of God na pwede mong i-share kung sino ang Panginoong Jesus? Sister Melissa, It's the vines. Oo. You are the branches. anong ibig sabihin Kung nun? hindi ka nakakonect sa puno, eh, alin ka. Puputulin ka. Putulin ka at iyan ka sa apoy. Ate Bel, Ako ang daan tungo sa oo, dyan, 14:6. Ayun, sino pa? Ate Juliet, meron ba kayong naaalala mula dun sa ating mga pinag-aralan? Sister Ria, Ira. Kahit yung hindi mismo yung verse, yung pinag-aaralan natin tungkol sa Panginoong Jesus, sino ba siya? Diba? I am the way, the truth, and the life. John 14:6, John 14:16, 16. John 3:16 din, sabi niya, di ba? Ganun na Hanggang lamang sa ang lahat pag-ibig mo. ng Diyos, kaya binigay niya yung kanyang anak. So, yun pong mga bagay na yun, laman ng salita ng Panginoon, na sa pagdating ng Panginoong Jesus bilang hukom, di ba sabi niya sa unang verse, hindi pa siya hukom. Pero sabi niya, may darating yung panahon na huhukuman sa pamamagitan ng salita niya ang lahat ng tao. Sa kanyang paghuhukom, hindi siya pupunta dito na may iba siyang pamantayan. Sa paghuhukom ng Panginoong Hesus, kung ano yung salita na nakasulat sa Biblia, yun yung kanyang gagamitin sa paghuhukom. Amen. So, hindi po lingid sa atin kung ano yung kanyang basihan, ang kanyang paghuhukom. At sabi nito, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsuko sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinahahayag. No? So, nakita po natin, napakahalaga ng salita ng Panginoon kasi ito yung galing sa Ama. Ito yung decree, ito yung verdict. Pag sinabi po nating decree, di ba? Pag sinabi nating ito ay decree, nakalimutan ko yung term sa Tagalog ng decree. Basta yung sa mga hari, di ba, nagbibigay sila ng mga regulation, tinatatakan nila ito. Meron pong isang yung isang word sa Tagalog na maganda pero nakalimutan ko. So ito po yung binigay na mula noon hanggang ngayon, hindi po ito nagbago. At kagaya ng sinabi din ni Isaias, lilipas ang lahat ng bagay, mawawala ang mga halaman, matutuyo lahat ng mga bulaklak, pero ang salita ng Panginoon will stay forever. Kaya kung ano yung salita niya na hindi po natin tinutupad, diba? Ito po ay ihahatol sa atin. Pero mahalaga, baka sabihin natin na kailangan pala ganito, kagaya ng mga Hudyo, mag-offer ako ng hayop, ako ng mga ganito. Ang una po nating gagawin, kailangan po nating tanggapin ang Panginoong Jesus. Kasi siya po yung, sabi sa John 1, siya ang salita. Siya ang salita na ibinigay ng Ama sa lupa. So, siya yung mismong pinakalaman ng salita. Siya yung mismo ang salita. So, pag sinabi kong tanggapin mo ang salita, sinong tatanggapin mo? Ang Panginoong Jesus. He became flesh. The Word became flesh and dwelt among us. Sabi sa John 1. So, siya lamang po ang ating pong pananaligan. Paniniwalaan natin yung kanyang sinasabi. So, siya po yung ating hari kung tinanggap po natin siya. Siya ang ating Panginoon at siya yung master ng ating mga buhay. At dapat sa kanya po tayo kumukonsulta. At kung ano po yung ating napag-aaralan at sinasabi niya, dapat po nating pakinggan, paniwalaan, at di ba yung reverse natin yon? Papakinggan, paniniwalaan, at susundin. Di ba ang kanyang salita? So, yun. God bless po. Natapos po tayo sa John 12. Ilang linggo po natin itong pinag-aralan ng haba-haba kasi hanggang 50. Verse 50. So, sige po tayo po ay mag-close in prayer. Sige, mag-pray tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil sa mga salita mo kami ng buhay, kami nagpapatuloy na manatiling sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. Lord, hindi namin kaya, Panginoon, kung kami lang mismo ang gagawa nito, ngunit ang inyong banal na spirito palagi nandito sa aming puso para kami ay tulungan
para kami ay i-review kung mayroong man kami ginagawa hindi maganda sa paningin mo, Lord. At higit sa lahat ay tulungan niyo rin po kami makahikayat, makapaghayag ng mga salita niyo sa ibang mga tao. Dahil ito po talaga ng salita niyo ay totoo at makatotohanan, Panginoon. May mga ini-invite kami dito mga kasama namin pero hindi sila nag-response, Panginoon. But ayaw din namin silang mapahamak, Panginoon. But we pray for them, Lord. Yes. Kilala niyo sila, Panginoon. Sana dumating din sa buhay nila na makuhaw sila sa inyo Yes. at magutong sila sa inyo, Panginoon. Nais namin sila makasama sa pag-aaral ng mga salita niyo. Habang mayroon pang pagkakataon, mayroon pang umaga na mapag-aaralan namin ang salita mo, hindi pa huli, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa salita mo na ito, na kami rito na nakapatinig ng salita niyo ay pinili niyo at binigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa privilege ng inyong gift para sa amin. Salamat din po sa tagapagturo, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya na bigyan siya ng Panginoon ng pagpatuloy kapag aring salita sa amin. Salamat din po sa physical na pagkain na aming pagkakasaluhan. Ito'y maging kalakasan pa sa aming magagawin, Panginoon, sa ibang oras na Panginoon. We thank you, Lord, and we love you. We magnify your name. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.